So ito po yung nagiging resulta ng kabi-kabilang survey. Ang naging hatol po ng mamamayang Pilipino base sa dalawang survey, SWS -3. Yung meron pa hong isang naunang survey. In fact, yung naunang survey, wala lang po silang net rating. Pero pag tiningnan po ninyo yung summary nung approval niya at saka nung kanyang rejection, -26 po siya. Tinitingnan ko lang po yung notes ko kung ano yung pangalan ng survey firm na yan. Kanya-kanya po kasi yung pagpapaliwanag doon, ano raw po yung net rating ni Bongbong Marcos. Ang net rating niya doon sa WR survey, I think yun po yung pangalan ng survey firm, baka may nakakaalam dyan. Yung naunang survey bago yung SWS, bagamat wala pong net rating roon, nakalagay na doon ang rejection sa kanya, ang kanya pong net rating, pag in-appreciate mo yung approval, i-menos mo yung disapproval, that early -23 or 26% na ho si BBM. At ito po ay kinumpirma ng isa pang survey, yung SWS. Ang kanyang net rating, -3. Nung siya ay tinanong, ang sabi niya, hindi raw basihan, ang iisang survey lang, kinakailangan antayin. Nung lumabas, yung Pulse Asia, ang kanyang net rating na for trusts, yung tiwala po ng mamamayang Pilipino, ay -15 ang kanyang net rating pagdating po sa tiwala. Yung trust, mahalaga po yun Bakit mahalaga na -15 na lang ang kanyang, -15 yung kanyang trust rating? Tatandaan po nyo, not long ago, ang kanya pong mandato ay 31 milyon mahigit ang bumoto sa kanya bilang Pangulo. Ibig sabihin, napakalaking mandato. Huwag din natin kalilimutan na higit pong malaking mandato na ibinigay ng mamamayang Pilipino kay Vice President Inday. 32 million mahigit yung kay Vice President Inday. Ano po yung significance ng 31 million niya not too long ago? This was May of 2022. Ngayon po, mag-aapat na taon pa lamang, -15 ang nagtitiwala sa kanya. Ibig sabihin wala na, may utang pa siya. May utang pa siya. Hindi po zero rating, -15, may utang ka pa. At ang kanya pong performance rating, -14. Kanya kung inyo pong i-analyze ng malalim, ang ibig pong sabihin, the implication and the ramification, the implication of this -15 trust rating and -14 performance rating, ang verdict o ang hatol dapat nang lisanin ni Bongbong Marcos ang Panguluhan. Malinaw po iyan. Yan na ang tinig ng mamamayang Pilipino. Nalusaw na po ang anumang mandato o tiwalang ipinahiram sa kanya ng taong bayan. Alam mo ninyo, dyan po ako ingat na ingat noon when I was handling yung kanyang kampanya. Hindi ba maganda, simula mababa, balit dahan-dahan tumataas. Every day, I am worried na baka may isyong malaki na hindi ma-handle, sasadsad yung kanyang rating. But I take pride in saying, none of this kind happened during my watch. Ngayon mo kasi, panay propaganda na lang ang ginagawa ni Bongbong Marcos. Nagtiwala ang mamamayang Pilipino sa kanya, hoping that yung matagal na nating pinag-uusapan na yung redemption. Di ba? Yung redemption that he will make good his commitment made during the campaign na ibabangon tayong muli. Wala pong bumangon, nalugmok po tayong lahat. Ano pong prueba? Yung survey. Pati po yung pinakakanyang inaalagaan, kuno, binubusog sa pera, binubusog sa ayuda, sa AKAP, sa AIX, pati yung tupad po institutionalized na po yung maganda po yun Yung tupad program ng DOLE, maganda po yun Subalit, sinalaula po ng pambansang bangungot administration ni Bongbong Marcos. Ginamit po pambili ng boto, pamumulitika, at talagang political patronage. Kaya po, merong higit na lumalalim or deepening resistance and defiance dito sa malalang kurakutan, korupsyon, na pagnanakaw ng pondo na nagaganap. There is now
And there is no denying the challenge is now out there. There is an open challenge to the incompetent and corrupt administration of BBM. Open na po, lantara na yung mga nagcha-challenge at nananawagan na Marcos resign. Yung mga maliliit na tinig, yung mga dati ay nagpapahayag lamang ng kanilang saloobin. Tatakot, bulong lamang, kasama niyo po kami dyan, pero alam naman ninyo, naghahanap buhay po kami, may trabaho po kami, nagtatrabaho kami sa gobyerno. Ngayon po ay labasan, hayagan na ang kanilang pagbulalas at pagsigaw. Laban sa kurakot, laban sa korupsyon, sa drug addiction, at isinisigaw, Marcos resign. Marcos resign, Marcos resign. Kaya po ang verdict talaga, base dito sa multiple surveys, 3 survey na po iyon. And yung survey po ay snapshot ng sentimiento o nagsasararawan ng sentimiento o saloobin ng ordinaryong mamamayan na survey during a certain period during the conduct of the survey. But go beyond, go outside these surveys, magtungo lang po kayo sa mga terminal ng public transport, tricycle, habal-habal, jeepney, Grab, taxi, lahat, MRT, LRT. Maririnig ninyo yung tunay na pulso, disgustado, frustrated ang mamamayang Pilipino. Bakit? Natapos na po ang taong 2025. Natapos na ho ang December 15, 2025. Nakapagpasko na po tayo lahat, bagamat hindi lahat ay masaya, hindi lahat ay kumpleto, kagaya ng pamilya Duterte, yung kanila mismong patriarch na sinalbahin ni Bongbong Marcos, nariyan pa rin sa Hague, si Tatay Digong. Pero naririnig natin ang tunay na sentimiento. Kumukulo na po sa galit. Boiling point na po, there is a boiling frustration. The sense of disappointment, disgust. Nandiyan po lahat and disappointment. Kung paano minaneho ni Bongbong Marcos ang ating bansa, ang BRP Pilipinas, ang BRP Republika ng Pilipinas, nagkawindang-windang po tayo. Bakit? Hindi po siya naging tapat doon sa kanyang social pact, social commitment, and social contract with the Filipino people. Most especially, the 31 million Filipinos more or less na nagpahiram sa kanya ng tiwala, believing, convinced na aayusin niya yung mga marami pang mali sa institusyon ng gobyerno. Ano ho ang ating nasaksihan? Sa loob ng kanyang 3.5 taon, mag-4 na taon po ngayon, June 30, 2026, higit pong winasak ni Bongbong ang mga institusyon. Kinurap ang Senado, kinurap ang dati ng korap, subalit mas korap ngayon na mababang kapulungan ng Kongreso. Ang maraming ahensya ng Executive Department corrupted din all the way to the office of the Executive Secretary. Yung kakaalis lamang na ES at ngayong kasalukuyang ES. Yung kasalukuyang ES sinampahan po last year bago magpasko ng kasong plunder dyan po sa Ombudsman. Ano po yung naging ugat niyan? Yung kanyang pagsimot sa lahat ng pondo ng GOCCs, yung Government-Owned and Controlled Corporation. Kagaya po ng PhilHealth. Diba? Kinuha niya, ang target po nilang kunin yung 89.9 billion. Buti na lamang, nakapag-issue, although belatedly ng TRO, may natangay pa rin po silang 60 billion. Na meron din pong naging kautusan ang Korte Suprema, agad-agad, walang delay, hindi pwedeng pagpabukas, isoli yung 60 billion. Diyan sa pondo ng mga ordinaryong manggagawa. So ngayon po nakikita natin, because of the boiling frustration that we can sense, we can feel, we can hear, hindi na po sapat sa mamamayang Pilipino na basta marinig lamang Lumalalim at higit na malalim na po yung resistance, yung defiance. There's a deepening resistance and defiance to this against this inept, incompetent, corrupt, and morally bankrupt Marcos Jr. administration. Malakas na po yung tinig ng mamamayang Pilipino Yung dati pong naririnig natin na bulong-bulungan, natatakot pa
o medyo binibigyan pa siya ng benefit of the doubt sa issue ng corruption, drug addiction. Malakas na po ang sinisigaw ngayon. Marcos resign. Step down in whatever way, shape, or form. Give up the presidency sapagkat lalo lang malulugmok ang Pilipinas. Kaya po natin pinag-uusapan ito dahil sa panimula ng taon, unang araw po ng trabaho, yung mga nanananghali at yung mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo, bilang gabay sa mga issues na ating pong patuloy na haharapin dahil hindi po porke natapos ang 2025 ay tapos at limot at lipas na rin ang mga isyung ito. Ito po ang maggagabay sa atin for this 2026 and in the coming days, months, and even years ahead of us. Sapagkat pagkalugmok ang ekonomiya, matagal po ito, kumbaga sa sugat, lumalatay po ito eh. Ito po yung talagang malalim na sugat, may latay at talagang pumepeklat. Hindi basta matatanggal nung yung pampahid. Cebu de Macho. Oo, hindi o basta matatanggal nun. Siguro kung magpapaderma ka, matagal din, mga ilang bisita. Ganun po yung kalalim ang sugat. Maraming salamat po sa napakaraming live viewers na kapiling po natin ngayon. Dito po sa aking Magic Eye ay nasa mahigit 1,700 live viewers po tayo and maybe more. Patuloy po sana kayong sumuporta, tumangkilik at sabahan ako ngayong unang pananghalian sa unang araw ng trabaho ngayong 2026, January 2, 12:29 ng tanghali po dito sa Pilipinas. Ang sinisigaw po ng mga mamamayang Pilipino, ang malinaw na hatol, the verdict, malinaw po, hindi po tayo pwede magkamali. Ang hatol o verdict tungkol sa patuloy na pagnanakaw ng pondo, kurakot at korupsyon, Marcos is guilty. Marcos must go. Bongbong Marcos must resign. The verdict is very clear, crystal clear. Marcos is guilty of corruption. Marcos is guilty of plunder. Marcos is guilty of incompetence. No? Malinaw po yan. Kaya nga pong sinisigaw, bakit siya guilty? Sapagkat siya at ang mga katulad niya, ang mga kampo niya na kanyang inaalagaan at patuloy na pinoprotektahan, sila po ang berdugo ng kaba ng bansa. Sila po ang berdugo ng pera ng Pilipino. Sila po ang malinaw na berdugo na pera ng bayan. Kanya malinaw ang hatol, Marcos is guilty, Marcos must go. Hindi po maaaring magkaroon ng ganito kalawak na krimen nang walang pinuno, nang walang mastermind, nang walang pinaka nagmamaniobra ng lahat. Ano po ang pruweba? Hindi ho ba, noong 2025, 2024 pa lamang, mainit na natin pinag-uusapan, isiniwalat na natin na talagang maraming anomalya diyan sa 2025 panukalang budget. Ano po yung sinabi niya? Thoroughly reviewing. They were thoroughly reviewing. No, masusi daw nilang rinipaso yung panukalang budget for 2025. Ano nangyari? Ito na nga po, kami po ay hindi nagulat. Kaming nasa tunay na oposisyon, kaming kagaya ni Pangulong Duterte, ni Congressman Sid Ungab, di ba, ng inyong lingkod, di po kami nagulat dahil alam namin kung ano ang tatambad sa mamamayang Pilipino pag pinirmahan yung illegal, invalid, immoral, unconstitutional at unlawful 2025 proposed national budget. Pinirmahan pa rin po eh. Di ba? Eto na naman po tayo ngayon. Nagsimula ang unang taon, re-enacted budget. Wala pong meaning yun. Ang bantayan po ninyo kung paano niya tatratuhin itong maanomalya at pork-laden. Siksik, liglig, hitik, umaapaw po ang pork barrel, soft pork kung tawagin. Pero baboy pa rin po iyon, taba pa rin po iyon. Yung 6.793 trillion pesos proposed budget for this year. Tingnan natin kung kanyang hinimay talaga, kung siya'y nag-aral talaga, and without, wala na pong kumpiyansa sa kanya ang mamamayang Pilipino. Yung sinasabi pong the proof of the pudding is in the eating, doon natin titingnan. Etong 6.973 trillion, nagsanib puwersa po yung mga tumalikod na rin sa mamamayang Pilipinong senador at kongresista. Inaprubahan itong maanomalyang 6.793 trillion national budget at ngayon ay isinumiti na sa Malacanang. Tingnan natin kung anong gagawin ng pambansang bangungot
kung kanyang pipirmahan ng buo o meron siyang bito-bituhan, kagaya po nung nangyari nung 2025 budget o totoong veto. No? Dito natin babantayan. Maybe he will sign it by Monday or anytime next week, but I doubt kung kanyang sosoplakin o hihiyain yung kanyang mga kampon na nagmumula sa Kongreso pareho sa Senado at sa mababang kapulungan. Makikita po sa iba't ibang mga survey na hindi na po basta solusyon lang o paglaban lang sa korupsyon ang hinihingi ng tao. Hindi na po basta full transparency at full accountability ang hinihingi ng tao. Ayaw na po ng tao ng remedyo. Base po ito sa -3 ng SWS. Yung isa naman ay yung -26 based on my own interpretation of that. Let me just check yung pangalan po ng survey company para naman hindi ko rin kayo maligaw. Dahil dito po sa ating pahina, tamang impormasyon ang ating ibinibigay. Yung po ay aking interpretation sapagkat nakita ko roon na hindi ka naman pwedeng walang net performance rating. Kaya ima-minus po ninyo yung approve sa disapprove para mauwi ka doon sa net yung WR survey. Ang kanyang positive noon, first week ng December lumabas yun . Ang kanyang positive ay 47, yung approve. Ang hindi po approve ay 21%. So pagka binasa po ninyo yun, meron sa kanyang matitirang -26. Yun po yung kanyang survey. -26 po siya doon sa WR survey. Yun po ay sinusugan o kinumpirma o validated o revalidated by the SWS survey. Meron lamang po siyang -3. At pagdating nga po nitong Pulse Asia, mas malala. Ang kanyang trust ay -15, at ang kanyang performance, ang neto po ay -14. So, hindi na po kontento ang tao sa basta remedyo. Yung band-aid solution, ayaw na po nun. Ang inihingi na po ng sambayan ng Pilipino, bukod sa full accountability at full transparency, yung pagpalit ng liderato. Because how else can you explain the -15 trusts and -14 performance rating ni Bongbong Marcos? Yung sinisigaw po, kagaya ng Hakbang ng Maisog, kagaya ng Save the Philippines Coalition, matagal na po, noong taong January 2024 pa lamang po, linabanan na yung HUAD na People's Initiative, ginagamit po rin ang pera natin. So linabanan natin, may tayo ng full accountability, full transparency, peace, and security. Hanggang ngayon po yun ang sinisigaw. Subalit, dumami na po, kagaya po nung aking sinabi kanina, hindi na po kontento ang tao sa basta bulong. Hindi na po yung pwedeng nagkindatala kayo, sa inyo po kami, sama kami. Ngayon po, higit na malakas na ang tinig. Hindi na po basta bulong. Sumisigaw na po, ibinibulalas na. Yung kurakot, korupsyon at drug addiction, ang solusyon, Marcos resign. Yung issue po ng full accountability at transparency, hindi na po solusyon yung remedyo Hindi na po solusyon yung band-aid solution. Hindi na po ubra yung budol at publicity stunt or gimmick. Yung propaganda ni BBM, hindi na po ubra Malinaw po Malinaw na po ang linyahan ngayon. Gumuhit na ang mamamayang Pilipino. Ang hinihingi na po, kung ano man po ang maging interpretation ninyo, malinaw po kinakailangan na po magkaroon ng pagpalit ng lider.